Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon inshallah sirah at tinatalakay pa rin natin yung pananatili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Banu Sa'ad. Sa sinasabi na nang nadala doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baby pa lang siya, syempre, baby siya, na kakita ng mahimala na pagsigla yung mga hayop na alaga nila, ganyan din yung mga pananim nila. Hanggang sa lumipas yung 2 taon. Lumipas yung 2 taon at ibabalik na nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kanyang nanay. So yung tradisyon na ito ng pagpapaalaga ng mga baby sa mga taong disyerto ay tumatagal ng 2 taon. Na doon na sila dedede, doon sa mag-aalaga sa kanila, doon na rin sila kakain, doon na sila lalaki. At nung 2 taon na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Halima, "Faqadimna bihi ala ummihi wa nahnu ahrasu ala maqthihi fina." Dinala namin siya sa kanyang nanay, pero gusto talaga namin na manatili siya sa amin. Lima kunna nara min barakatihi, dahil sa nakita namin na mabiyaya na pananatili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakallamna ummahu, kinausap namin ng kanyang nanay, wa qultu lahu, at sinabi ko sa kanya, law tarakna ibni indi hatta yagdad pa inni aksya alayhi waba'a Makkah. Sa sinabi ni Halima doon sa nanay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aminah, na manatili sana si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil kinatatakutan niya yung mga sakit na maaring kumakalat doon sa Makkah. Na maaring magkaroon siya ng sakit doon sa Makkah. So nga tulad din sinasabi ko, so bagaman nung panahon na yun, wala namang pollution kasi wala namang sasakyan noon, wala namang pabrika. Pero nga maraming tao sa Makkah. At ang dami ng tao ay isang mapanganib na lugar o kalagayan na maaring kakalat dito ang mga sakit, lalong-lalo na mga airborne na sakit o respiratory illnesses, lalong-lalo na katulad ng COVID at iba pang airborne na sakit, influenza, yung trangkaso, sipon, ubo, lahat yun ay airborne, lahat yun ay kumakalat sa pamagitan ng hangin. Actually, pwede rin naman kahit hindi airborne, halimbawa yung hepatitis. Maaaring kumalat yun sa pamagitan ng tubig o pagkain. So maaaring magkakasakit nga talaga yung mga tao kung masyado silang marami sa isang lugar. At sinabi ni Aminah, hindi, si Halima pala yung nagsabi nito. Qalat, falam nazil biha hatta raddathu ma'na. At nanatili raw sila na nakikiusap kay Aminah hanggang sa pumayag ito na ibalik nila kasama nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pumayag daw si Propeta Muhammad o pumayag si Aminah na bumalik si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kanila. Wa hakadha raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Bani Sa'ad. At yun nga, bumalik si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Banu Sa'ad hatta idha kana ba'dahu bi ashhurin ala qawli Ibn Ishaq. At hanggang sa dumating hanggang sa lumipas yung ilang mga buwan, ayon sa sinasabi ni Ibn Ishaq, wa fi sanati ar-rabi'a min maulidihi ala qawli al-muhaqqiqin
So meron dalawang ulat. So sinasabi ng iba, lalo na si Ibnu Ishaq, na nangyari ito ilang buwan matapos siyang bumalik. Pero ang iba naman ay nagsasabi na nangyari ito matapos na siya ay naging 4 na taon. At ang tinutukoy dito ay ang tinatawag na Shakkus Sadar o ang pagbiyak sa dibdib ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito nga ay nangyari ng 2 ulit. So dito sa pagkakataon na ito na siya ay 4 na taon at pangalawa, bago yung Al-Isra wal Mi'raj, bago siya kinuha ni Jibril alaihi salam papunta sa Isra at Mi'raj. So dito nga sinasabi, Rawa Muslim an Anas, iniulat ni Imam Muslim mula kay Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dumating doon sa kanya si Jibril, yun nga yung anong 4 na taon na siya, at nangyari ito doon sa Banu Sa'ad. Wa huwa yal'abu ma'al gilman. Dumating daw sa kanya si Jibril alaihi salam at ito ay nangyari habang siya ay nakikipaglaro sa mga bata. So, ibig sabihin, bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita na niya si Jibril alaihi salam sa pagkakataon na ito. Pero syempre, hindi niya naman nauunawaan ang bagay na ito o yung pagkapropeta. Kaya, kumbaga, yung pagkikita nila na yon ni Jibril alaihi salam, walang wahi na dumating, kumbaga. Walang ipinahayag sa kanya. Kahit nung panahon, nung pagkikita nila doon sa Gar Hira, ay wala ring kapahayagan o pagpapahayag na ipinadala sa kanya liban doon sa Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, na mula doon ay naging propeta na siya. So yun yung simula talaga ng pagkakapahayag. Hindi ito. Ngayon, hindi na binigay ang description dito kay Jibril alaihi salam. Pero most probably siya ay nagkatawang tao dito. Kasi sinasabi ng mga scholar, 2 beses lang nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Jibril alaihi salam sa tunay na anyo nito. Doon sa nung nakita niya si Jibril alaihi salam sa langit, na nababalutan ni Jibril alaihi salam yung langit, kahit saan siya tumingin, nando si Jibril alaihi salam. At doon sa Sidratul Muntaha, doon na sa Mi'raj, nung nakita niya doon si Jibril alaihi salam, doon sa may puno, sa may dulo ng paraiso. Nakita niya si Jibril alaihi salam sa tunay na anyo nito na mayroong 300 na pares ng pakpak at napakalaki. So maaring dito, nagpakita si Jibril alaihi salam sa kanya sa anyong tao. At sinasabi rin na maaring doon sa Hira, sa Gar Hira, doon sa kuweba ng Hira, nang nagpakita sa kanya si Jibril alaihi salam, anyo rin ng tao. Okay, anyo rin ng tao. Bagaman hindi na tinukoy kung siya ba ay nagpakita dito, nung bata pa siya, at doon sa Gar Hira, sa anyo ni Dehya, na katulad nung nangyari doon sa hadith tungkol sa Arkanul Islam at Arkanul Iman. So nga nung nagpakita sa kanya si Jibril alaihi salam at pinuntahan siya nga ni Jibril alaihi salam, faakadahu fasara'a fasyakka an kalbihi. Kinuha daw siya ni Jibril alaihi salam at siya ay inihiga at binuksan ang kanyang dibdib upang kunin ang kanyang puso. Fastakhrajal kalb, inilabas ang kanyang puso. Fastakhraja minhu alaqatan. At mula doon sa puso ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kinuha ni Jibril alaihi salam sa kanya, ay meron itong kinuha na isang piraso ng laman. Faqala, hada haddu syaitani minka, na yung piraso ng laman na yon na tinanggal mula sa puso mula sa puso ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanggal ni Jibril mula sa puso ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, ito ay bahagi ni Satanas sa iyo.
ito'y bahagi ni Satanas sa iyo. At maaari nating maunawaan mula rito na ang bawat tao ay mayroong ganito rin na piraso ng laman sa puso, na syempre hindi ito literal, okay? Kumbaga, kung merong tao, halimbawa, bubuksan natin yung puso niya, titingnan natin kung meron bang itim doon na laman ni Satanas o bahagi ni Satanas, maaaring hindi natin yun makikita dahil ang bagay na ito ay al-ghaib din, okay? Basta nangyari, tinanggal ito ni Jibril alayhis salam mula sa kanya. Yung piraso ng laman na yon, na kung ito ay mauunawaan natin na ang bawat tao ay meron ding ganitong bahagi sa kanilang mga puso. So, malapit talaga din ang impluensya ni Satanas sa mga tao. So, kung merong laman sa puso, tapos yung mga Satanas, yung mga demonyo ay dumadaloy sa katawan ng tao na parang pagdaloy ng dugo. Tapos yung Satanas ay lilitaw sa tao na hindi siya magpapakita sa anyo niya, syempre na nakakatakot. Ito ay magbibigay lang ng mga waswas. So marami talagang paraan na mapipinsala, maililigaw ng demonyo ang tao. Kaya palaging ang tao ay dapat nagpapakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala at taalala kay Allah subhanahu wa ta'ala, magpakupkop kay Allah laban sa Satanas. At gumawa ng mga nagpapalapit sa kanya kay Allah. Dahil ang tao na hindi malapit kay Allah, doon siya magiging malapit kay Satanas. Ang taong malayo kay Allah ay malapit kay Satanas. Okay? Walang tao makakapagsabi na malayo siya kay Allah at malayo din siya kay Satanas. Either or lang yun. Either malapit ka kay Allah o malapit ka kay Satanas. Hindi pwedeng nasa gitna ka. So kailangan ilalapit ng tao ang sarili niya kay Allah. Thumma gasalahu fi tasti min dahabin bima'i zamzam. At nung hawak na ni Jibril alayhis salam, tinanggal nga yung itim na bagay. Ito ay hinugasan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng toast, parang palanggana na gawa sa ginto na may laman na tubig ng Zamzam. So yung tubig ng Zamzam, ipinanghugas sa puso niya. Thumma laamahu. At ito ay kanyang ibinalik doon sa puso o doon sa dibdib ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay jama'ahu wa damma ba'dahu ila ba'd. At ito ay pinagsama-sama niya, kumbaga, o pinagdikit-dikit niya. At yung tinutukoy pala rito yung yung puso. Kumbaga yung puso, kumbaga may tinanggal si Jibril alayhis salam doon, at para matanggal niya yung itim na yon ay pinaghiwa-hiwalay niya yung puso. So ganun yung nangyari. At pagkatapos na natanggal niya ng itim na yon, hinugasan niya ito sa tubig ng Zamzam at kanyang ibinalik nga. Thumma aadahu fi makanihi, at ibinalik ito sa lugar nito, sa dibdib. Wa ja'al gilmanu yas'auna ila ummihi. At ang mga bata ay nagsigawan, kumbaga nagtakbuhan at sumisigaw patungo kay Halima. So dito tinukoy si Halima bilang ummihi, nanay niya, pero ang tinutukoy dito sa konteksto nito, kumbaga yung tagapag-alaga sa kanya. Na yun nga, yung ummo, ya'ni da'ro. Faqalu inna Muhammadan kad kutil. Tunay na si Muhammad ay napatay. So yung mga bata, maari na nasaksihan nila na kinuha si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o maaring hindi nila nasaksihan na kinuha si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at syempre hindi rin nila nakita si Jibril alayhis salam. Pero maaring nangyari na lang na nakita nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang malay o natutulog doon sa lugar kung saan siya dinala ni Jibril alayhis salam. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'u al-lawn. Kaya umalis sina Halima, pinuntahan nila yung lugar na sinabi ng mga bata na naroon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nakita nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na namumutla, kumbaga na nakikita sa kanya yung bakas ng sobrang takot. At
kumbaga nasyak siya, kumbaga ganun yung kanyang itsura. Ay mutagayyiran lawn, yun nga, parang nagbago yung kanyang kulay at namumutla. Qala Anas, sinabi ni Anas, waqad kuntu ara athara dhalika al-makhit fi sadrihi. Na nakita daw ni Anas radhiyallahu anhu ang bakas ng marka ng pagkakabukas sa dibdib ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang kinuha ni Jibril alayhis salam ang puso niya nung siya ay 4 na taong gulang pa lamang. So yun nga, dahil sa nangyari na ito, natakot na para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sina Halima at ang kanyang pamilya. Kasi nga sa Banu Saad, kumbaga reputasyon nila yung nakasalalay dito kapag mayroong masamang nangyari sa bata. At inakala nila na maaring mayroong nagtatangka sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangyari ito ng isang beses at maaring mauulit pa. At yun nga, maaring hindi nila may pagtatanggol si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya isinoli na nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ina. Yan sinabi nga rito sa Ar-Rahiqul Maktum, wa khashiyat alayhi Halimatu ba'da hadhihi al-waqa'ah hatta raddathu ila ummihi. Natakot si Halima para sa kanya matapos ang pangyayaring ito hanggang sa ibalik nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa ibalik nila siya sa kanyang ina. Fakana enda ummihi ila an balaga 6 sinin. At nanatili na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa siya ay 6 na taong gulang kasama ng kanyang ina. Doon na siya nanatili. Matapos siyang isauli ni Halima sa kanyang ina. Warat Amina wafa'a lidikri zawjiha ar-rahil. Naalala daw ni Amina ang kanyang asawa na namatay, yun nga si Abdullah. Na kung sa panahon na ito, 6 years old na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so syempre, mahigit 6 years nang namatay si Abdullah. So naisip niya, antazura kabrahu biyathrib. Naisip ni Amina na dalawin ang libingan ng kanyang asawa sa Yathrib at tinutukoy dito syempre yung Madina. Yathrib pa ang pangalan ng Madina noon bago ang Hijrah. Fakarajat min Makkata kati'ata rehlat tablugu nahwu 500 kilometer wa ma'aha waladuha al-yatim. So naglakbay daw si Amina mula sa Makkah at naglakbay siya patungong Madina. Ito ay mayroong 500 kilometers ang distansya. At kasama niya ang kanyang anak na Ulila. So, nang naglakbay si Amina, kasama niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakadamatha Ummu Ayman. Kasama nila yung isang, kumbaga alipin ni Amina, alipin ng pamilya nila, si Ummu Ayman, na ito rin yung natukoy natin nung nakaraan na nagpa-dede rin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kahit kay Hamza. Pati kay Hamza. Wa kayyamuha Abdul Muttalib. At kasama rin nila sa paglalakbay na ito ang lolo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abdul Muttalib. Famakata syahran thumma kafalat. Nanatili sila doon sa Yathrib sa Madina ng 1 buwan at lumikas din sila pabalik na ng Makkah. Wa bainama hiya raji'atun id lahaqaha al-marad fi awail at-tariq. Pero nung pabalik na sila, nagkasakit bigla si Amina sa simula pa lang ng kanilang paglalakbay. Thumma ishtadda hatta matat, at tumindi ang sakit na ito at siya ay namatay sa paglalakbay na iyon. Bil abwa bayna Makkah wal Madina. Namatay siya sa isang lugar na tinatawag na Abwa sa pagitan ng Makkah at Madina. At doon na siya inilibing. So, ibig sabihin, 6 years old namatay si Amina, 6 years old si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang namatay ang kanyang ina na si Amina. At kaya nga, nung pabalik na sila ng Madina, ang kasama na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon
Siyempre, ang kanyang lolo na si Abdul Muttalib at si Ayman, at hindi na natukoy kung meron pa silang ibang mga kasama. Pero malamang meron silang iba pang kasama kasi nung panahon na yon, hindi katulad ng panahon ngayon na may masasakyan na may bus, may tren, may barko, may eroplano, tsaka ligtas maglakbay. Nung panahon na yon, hindi ligtas maglakbay. Kapag naglalakbay ang mga tao, maaari silang haharangin ng mga tulisan, o hold upin sila, papatayin sila, ibebenta sila bilang alipin, bibihagin sila, ibebenta sila bilang alipin. So maaaring meron silang mga kasama nang sila ay naglakbay sa panahon na ito. Ngayon nga nang namatay, si Aminah, wa'ada bihi Abdul Muttalib ila Makkah. Ibinalik ni Abdul Muttalib si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, wa kanat masyair al-hanu fi fuadihi tarbu nahwu hafidihi al-yatim alladhi usiba bimusabin jadidin naka'al juruh al-kadima. So si Abdul Muttalib, kumbaga nang binalik niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Makkah, kumbaga nadagdagan yung kanyang kalungkutan dahil bukod sa ulila na sa ama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay namatayan na rin ito ng kanyang ina. So naawa masyado si Abdul Muttalib kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farakka alihi rakkatan lam yarikha ala ahadim min auladihi. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay minahal ni Abdul Muttalib nang higit pa sa pagmamahal niya sa kanyang sariling mga anak. Kasi nga, yung kanyang mga anak, meron namang mag-aalaga, kumbaga. May mga nanay naman sila. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala talaga siyang magulang, wala siyang ama at ina. Fakana la yada'uhu liwahdatihi al-mafruda. Hindi iniiwan ni Abdul Muttalib si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang mag-isa kahit kailan. Bal yu'athiruhu ala auladihi. Bagkus yun nga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naging mas paborito ni Abdul Muttalib si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa sarili niyang mga anak. Natungkol dito sinabi ni Ibn Hisham, kana yuda'u li Abdul Muttalib firashun fi dhillil Ka'bah. Noong mga panahon daw na yon, si Abdul Muttalib ay pinaglalatagan ng carpet sa lilim ng Kaaba. So meron siyang pwesto doon sa lilim ng Kaaba. Fakana banuhu yajlisuna hawla firashihi dhalika hatta yakhruja ilayh. Ang mga anak daw ni Abdul Muttalib ay umuupo sa paligid lang nung carpet na yun. Hindi sila umuupo sa loob ng carpet. Nandun lang sila sa labas ng carpet. At kung kailangan nila yung si Abdul Muttalib nga, hintayin nila ito na lumabas mula doon sa kanyang carpet o kakausapin nila si Abdul Muttalib na siya ay nandun sa carpet at sila ay nandoon lang sa labas ng carpet. La yajlisu alayhi ahadun min banihi ijlalan lahu. At walang sino man ang nauupo doon sa kanyang carpet bilang paggalang sa kanya. Yung kanyang mga anak, hindi sila umuupo doon sa carpet na yon bilang pagpapahalaga sa kanilang ama o paggalang sa kanilang ama. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti wa huwa gulamun Jafar hatta yajlisa alayhi. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung bata pa siya, nauupo siya doon sa loob ng carpet ni Abdul Muttalib at hindi naman siya pinapagalitan ni Abdul Muttalib o ng ibang mga tao. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nauupo doon. Fayaquduhu a'mamuhu liyuakhiruhu anhu. So minsan yung kanyang mga uncle, inaalis siya mula doon sa carpet na yon ni Abdul Muttalib. Fayaqulu Abdul Muttalib, ida ra'a dhalika minhum, pero kapag nakikita sila ni Abdul Muttalib na pinapaalis doon, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinasabi niya, da'u ibni hada. Hayaan na ninyo ang apo ko na ito. Fawallahi inna lahu la sya'na
Tunay na siya, sumpa kay Allah, ay magkakaroon ng isang napakahalagang posisyon. Thumma yujallisuhu ma'ahu ala firashihi. At pagkatapos ito ay pauupuin niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kanyang upuan. Wa yamsahu dhahrahu biyadihi, at hihimas-himasin niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa likod nito. Wa yasurruhu ma yarahu yasna. At si Abdul Muttalib ay palaging ang natutuwa o nagigiliw o nalulugod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung mga nangyari doon nga sa mga huling bahagi ng pananatili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Banu Sa'ad. So nanatili siya doon ng total ng 4 na taon, humigot kumulang. At nang bumalik na siya sa Makkah, namatay naman ang kanyang ina nang siya ay 6 years old. At ang kanyang lolo na ang nangalaga sa kanya, alhamdulillah. So tutuloy pa natin yung iba pang mga nangyari sa kabataan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.